Saan ka nagpupunta ng gabi? Isang malakas na boses ng matandang Don ang kanilang narinig pagpasok nila sa mansyon. Kitang-kita sa mukha ng Don ang galit nito kay Evie. Lo, enough! Umalis lang si Evie dahil sa sama ng loob sa akin. Nag-away kami. Nagpasalamat sa tingin si Evie kay Dre. Totoo namang may hindi sila pagkakaunawaan dahil sa gusto nitong magkaroon sila ng anak. Kahit na, kailangan niyang sumunod sa rules. Ibubuka na sana ni Evie ang labi niya nang sumenyas ang biyanan niyang babae na wag nang magsalita. May kasalanan pa pala siya sa biyanan niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito napagalitan. Next time po, nangangapa lang siguro ako at nakalimutan ko ang sinaulo kong mga rules. Yumuko ito bilang tanda na nagkamali siya. Hindi naman mainit ang mansyon pero pakiramdam niya nasa loob siya ng impyerno. Layo mo sa akin yung babaeng yan. Mabilis namang hinila ni Jay ang asawa at agad silang pumanhik sa taas. Niyakap agad siya ni Draymond na siyang kinabigla niya dahil sa biglaan nitong pagyakap. Sorry. Ito na naman, kahit mag-sorry pa siya, wala nang magagawa pa dahil nasa ganong sitwasyon na siya. Hinayaan niya lang si Jay na yakapin siya ng ilang minuto. Wala naman na siyang masabi kaya ayos lang lahat sa kanya. Napasok na niya ang mundo ng mga Clarkson. Nanatiling nakaupo si Cathy sa hardin habang nagtatanggal ng mga tinik ng rosas. Medyo may iniinda siyang sakit sa likod nito. Ayos lang po ba kayo? Tanong nito sa biyanan niya. Huwag mo nang ulitin yon, Evie. Siguradong mas malilintikan ka pag oras na nagawa mo na naman ng mga ganong bagay kay Papa. Nasabi ko naman lahat ng rules, 'di ba? Nagsasalita ito pero ang mata at kamay ay abala sa paggupit ng mga tinik. Pasensya na po kung nagawa ko iyon. Akala ko kasi hindi seryoso ang ganong rules dito sa mansyon. Hindi maintindihan ni Cathy kung bakit hindi niya magawang magalit sa asawa ng kanyang anak. Bagkus natutuwa siya dahil kauna-unahang may nagpainit sa ulo ng Don. Nakita niya rin kung paano ipagtanggol ni Dre ang asawa niya kanina. Basta iha, huwag mo nalang patulan kung hindi naman kapatol-patol ang iba niyang sasabihin. Matanda na si Papa kaya lahat ay mali sa kanya. Tulungan ko po kayo dyan kasi wala na po ako masabi. Nagtawanan silang dalawa. Maraming rosas ang kanilang natanggalan ng tinik kaya abala na ito. Habang si Margie naman ay nakatingin lang sa dalawa at mukhang magkasundo. Nakaramdam siya ng selos kay Cathy dahil ito ang nanatili sa mansyon gayong dapat sila ng asawa niya. Kung hindi lang sana namatay ang anak nila, mas nanaig sana ang lakas nila sa Don. Tulad ni Evie, ganito din siya itrato noon ng kanyang biyanan. Kaya gusto niya itong subukan hanggang mahubog ang katatagan niya bilang babae sa mga Clarkson. Kailangang hindi magkaanak sina Jay at Evie. Dahil kung nangyari yan, siguradong mas papanig si Papa sa kanila. Tama ka kuya. Saad ng bunsong Clarkson. Hindi pa rin makapaniwala si Dendo kung bakit ayos lang sa aba nila na tanggapin si Evie gayong hindi ito ang pumili. Marami na siyang pinakilala na nobya, kahit isa walang nagustuhan ng ama niya sa mga ito. Danilo, kailan mo balak iuwi dito yung nobya mo? Malay mo magustuhan ni Papa. Mas maganda yung kasundo natin ang maging asawa niyo para lahat ng pagkakataon ay aayon sa atin. Hindi gaya ni Kuya Danny. Ang ama lang ni Draymond ang hindi nila kasundo dahil nananaig ang inggit sa kanila. Saka na lang kuya, hindi ko gustong maliitin ni Papa ang nobya ko. Tumahimik silang lahat nang makita nila na papalapit ang ama nila sa kanilang kinaroroonan. Kasama nito ang Kuya Danny nila na siyang favorite nitong anak. Nagawa niya na ba yung utos ko? Mabilis silang tumango. Ito ang event na gaganapin sa susunod na linggo. Wala pang may alam kung anong klaseng event ba ito dahil ang assistant lang ng papa nila ang nakakaalam. Good. Saad nito saka umalis. Naiwan naman si Danny saka tumingin sa kanila. Anong pakiramdam mo kuya na gustong gusto ka ni Papa? Tanong ni Dante ang sumunod sa bunso. Ang panganay nila si Danilo at siya ang sumunod. Ang bunso nilang kapatid ay si Dendo. Kaya ganon ang unang letra ng kanilang pangalan dahil sa kumpanya nilang DC Incorporated. Lahat sila may kanya-kanyang shares. Pero ang ayaw nila mas malaki ang porsyento ng shares ni Danny kumpara sa kanila.
Lalo't may sarili ding shares si Draymond at sumunod ito sa ama niya. Kaya hindi nila hahayaan na manganak ng lalaking sanggol si Evie. Dahil sigurado nilang mas malaki na naman ang shares nito kumpara sa kanila. Si Danny ang tunay na anak nandon sa pinakasalan niyang asawa. Silang tatlo ay pawang parausan lamang ng ama nila ang kanilang ina noon. Pag oras na nanganak ang isang babae at mapatunayan na may dugong Clarkson, ay basta-basta na lang niyang tinatapon sa ibang bansa ang mga ina nila. Kahit sino sa kanila, wala silang alam kung nasaan ang mga ina nila, kung buhay pa ba ito o hindi na. Hanggang ngayon, big deal pa rin sa inyo na sa akin pinagkatiwala ni Papa ang kumpanya? Baka nakakalimutan nyo. Dugo at pawis ng ina ko ang kumpanyang iyon. Pasalamat nga kayo dahil may shares pa rin kayo sa kumpanya. Aamba sana ang bunso nilang kapatid para suntukin niya nang pinigilan ng dalawa ito. Noong mga bata sila, hindi nila magawang masugatan ang tunay na anak dahil sila ang mananagot. Ang yabang mo, kaya pala may pinagmanahan ng anak mo sa kayabangan. Tch, anak ko nga, saan pa ba magmamana? Pwera nga lang kung anak sa labas. May diin ang huli niyang sinabi na siyang kinainitan ng kanilang ulo. Ang tagal na nilang nagtimpi sa kapatid nila pero hindi nila magawang patayin dahil kahit patayin nila may Draymond pa ring papalit at mas tuso ito sa ama niya. Maraming nagsasabi na ang pamangkin nila ang totoong nagmana sa ugali ng kanilang ama. Umalis na lang si Danny dahil kahit isa sa kapatid niya, wala siyang kasundo. Sila din naman ang dahilan kung bakit lumayo ang loob niya dahil sa ugali nila. Kaya ang ginagawa na lang niya, insultuhin ang mga ito para makita ang tunay nilang tapang. Are you okay, Dad? Tanong ni Draymond. Kitang-kita niya lahat kanina. Hindi na lang siya lumapit dahil baka mas malala pa ang maririnig nilang salita pag oras na siya ang nagalit. We need to talk. Nagpasya siyang sumunod sa ama papunta sa office nito sa mansyon. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang siya nitong kausapin. Ano pala pag-uusapan natin, Dad? Tanong nito sabay lagay ng wine sa 2 baso. Kailan niyo balak gumawa ng anak ni Evie? Habang buhay pa ang Papa Draymond, kailangan niyo nang gumawa ng apo namin. Dahil pag oras na nawala si Papa, ang shares na para sa anak mong panganay ay mapupunta sa mga kapatid ko. Lumagok muna siya ng wine bago nagsalita. Ginagawa na namin lahat ni Evie, Dad. Sagot na lang niya pero ang totoo ni isang beses wala pang nangyari sa kanila. Nangangamba rin siya na mapunta sa mga tito niyang hindi marunong magpahalaga ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang lola at lolo noon. Mas mayaman ang kanyang lola noon kaya mas marami itong ambag sa kayamanan ng mga Clarkson. Bigyan mo ako ng anak plus manatili ka habang buhay sa akin. What do you mean? Kung bibigyan kita ng anak ngayong taon, magiging 0 na ang utang ko sa'yo? Pero mananatili ako sa buhay mo? Parang gano'n na rin yun, Dre. Hindi naman sa nagrereklamo siya. Gusto na niyang makawala sa impyernong pinasok niya. Dahil kung mananatili siya sa mansyon, magiging mahina siya dahil pakiramdam niya kahit ipagtanggol niya ang sarili nito sa kanila. Tingin ng mga Clarkson sa kanya masama ang kanyang ugali. Kaya nga pinahihintulutan kitang manatili habang buhay sa buhay ko para makasama mo pa rin ang magiging anak natin. Napapikit siya dahil hindi naman madali ang gusto nito. Sa tingin mo, makakabuo tayo ng anak dito sa malaimpyerno niyong tahanan? My gosh, Draymond, nag-iisip ka ba? Ngayon pa nga lang kaya na nila akong saktan. Sa tingin mo, papayag silang magkaroon ka ng anak? Conclusions niya lang naman ang mga sinabi nito pero ang totoo wala siyang alam sa mga Clarkson. Pero may nararamdaman siyang kakaiba sa mansyon at sa mga ibang Clarkson. Hindi magiging madali ang buhay niya sa kanila lalo't agawan ng mana ang tanging dahilan para maglaban-laban silang lahat. I'll do everything to protect you. Kung kailangan dalhin kita araw-araw sa opisina basta makagawa lang tayo, fine. I'll do that. Kiligin na sana siya pero mukhang walang effect ang drama niyang galit-galitan kanina. Mukhang no choice na siya. Paano kung malaman ni Jay na hindi na siya virhen? Mananatili kaya ito sa pagiging mabait niya sa kanya? Hindi na ako virgin. Buong lakas na pag-amin niya. Ito na lang ang tanging paraan para tama na ang pagpapakitang tao nilang dalawa. Kung ito ang maging dahilan para magalit siya ay wala na siyang pakialam.
Ang importante, aalis na siya sa buhay ng mga Clarkson. Parang nasa patintero siya. Hindi niya alam kung saan siya lalabas sa pinasok niyang box. Tanging ang mga problema niya ang kalaro niya kung paano makakalusot sa pinasok niya. Hindi na mahalaga kung virgin ka o hindi. Gusto ko lang bigyan mo ko ng anak. Tapos na. Yun na yun. Nadismaya man siya, wala na siyang pakialam. Ang importante sa kanya, magawa niya ang gusto ng kanyang lolo at tanging si Evie lang ang makakapagbigay nun sa kanya. Dahil tuwing nakikita niya ito at kahit balikat o leeg lang ang nakikita niya sa kanyang asawa, biglang nabubuhay ang kanyang pagkalalaki na hindi gaya ng ibang babae na parang wala sa kanila ang hinahanap niya noon. Di bale nang siya ang gagawa ng paraan para mabuntis siya ay gagawin niya para makalaya na siya sa mga Clarkson. Lumapit siya kay Dre saka tinanggal ang damit niya sa harap nito. Nabigla naman si Dre sa ginawa ni Evie, hindi niya inaasahan ang sunod nitong gagawin. 2 saplot na lang ang naiiwan sa katawan ni Evie. Ito ang two-piece niyang suot. Hinawi niya ang buhok nito saka lalong lumapit kay Dre at pinaupo ito sa kama. Kailangan niyang landiin para lalo silang ganahan at makagawa na sila agad ng anak. Kumandong siya sa hita nito at isa-isang tinanggal ang mga nakabotones na polo ni Dre. Minsan lang siya nakaranas makipagsiping pero dahil mahilig siya manood ng iba't ibang movie na may temang pang-asawa, ay natutunan niyang maging malandi sa kanyang imahinasyon. Pero ngayon gagawin niya ang mga laman ng mga imahinasyon niya para matuwa si Dre sa kanya. Hindi nakapag-antay si Dre, siya na ang kusang nagtanggal sa kanyang polo shirt. At pinahiga si Evie habang ang mga hita nito ay magkahiwalay. Kitang-kita niya ang buo nitong katawan ngayon na siyang napapalunok siya dahil sa ganda ng hubog nito. Wala nang bawian, baby. Saad ni Draymond, sabay tanggal sa manipis nitong saplot pang ibaba. Dumagan si Draymond sa kanya at hinalikan agad. Halik na mapag-asam. Lalong nag-init si Draymond nang maramdaman niya ang mainit na balat ni Evie. Lalo siyang naakit sa asawa niya. Wala man lang romansa na naganap basta na lang itong naghubad sa harapan niya. Kaya sino ba naman siya para tanggihan ang babae na nasa harapan niya? Para lang makaraos. Ilang minuto pa ay nakatulog silang dalawa at kapwa walang saplot habang magkayakap. Parang kung tititigan ay totoo silang nagmamahalan habang magkayakap na tulog. 6:00 na nang magising si Evie. Medyo masakit ang kanyang katawan at naalala niya ang nangyari kagabi sa kanila ni Draymond. Kagatlabi na lang siyang napasabunot sa buhok nito dahil naalala niyang siya ang unang naghubad sa harap ni Draymond para akitin ito. Ang malala, hindi lang 2 beses dahil nangyari pa ilang round sa kalagitnaan ng gabi. Sa dami ng pumasok, posibleng hindi pa ako mabuntis. Tama lang din ang ginagawa nila. Baka next month buntis na siya. Pero bigla niyang nakita ang orasan at date nito. Hindi pala siya fertile kagabi dahil kakatapos niya lang madatnan bago may nangyari sa kanila. Sumubsob siya sa sarili niyang palad dahil mali ang ginawa niyang aksyon. Dapat pag fertile siya, doon niya dapat inakit si Draymond. Parang gusto niyang sumigaw. Pero Evie, tapos na. Dapat saka ka lang titigil sa pangaakit sa kanya kung buntis ka na. Saad sa kanyang isip. Nagwawala siya sa kama habang pinagsusuntok ang una ni Draymond. Ang laki niyang bobo, di man lang niya naisip ang fertility niya. Nagtaka siya dahil may damit na pala siya nang hindi niya mapansin kanina. Nagpa siyang pumunta sa banyo para maligo. Medyo kumikirot pa rin ang kanyang pagkababae dahil nasobrahan sila kagabi. Parang sabik na sabik sila sa nangyayari sa kanila. Nagtaka ang assistant ni Draymond nang makitang isang mahabang ngiti sa labi ng kanyang boss habang nakatingala sa kisame. Tinignan niya kung ano ang meron sa kisame. Wala naman kaya napakamot na lang siya ng ulo. Mukhang nahihibang na ang kanyang boss. Vincent, pakiayos ang opisina ko. Gusto ko yung kabilang kwarto ay gawin mong parang bahay para maging komportable si Evie doon. Kailangan kong dalhin siya lagi dito sa opisina to make her safe. Napanganga na lang siya sa utos nito. Mukhang may something na kay Draymond. At natutuwa naman siya dahil ayon sa mga nakakasalamuhan niya kanina, mabait ito na parang may nagbago. Sir, wala pang nakakaalam na may asawa na kayo dito sa kumpanya.
Kunot noong hinawakan ni Draymond ang kanyang kilay. Tama ang sinabi ni Vincent. Wala pang alam ang buong kumpanya na may asawa na siya dahil ang kasal nilang dalawa ay hindi na isa publiko. At tanging sekretary lang at ang pamilya niya ang nakakaalam. Hayaan mo na sila, ang importante, dito lagi si Evie. Kasama ko siya uuwi, kasama ko siyang papasok, ganon. Walang nagawa si Vincent kundi sumunod sa utos ni Draymond. Nagpasya siyang simulan na ang renovation ng opisina. Check niyo sir kung maayos na. Sa ad nito nang matapos nitong ayusin, pumasok si Dre sa pintuan kung saan nasa likod ng isang bookshelf. Isa itong pribadong kwarto kung saan sila lang ni Draymond ang nakakaalam. Natuwa siya sa ginawa nito dahil alam niyang komportable na si Evie pag nag-stay dito. Lalo't may kama na kasya ang dalawa at malamig din ang buong kwarto. Napangiti na naman siya dahil kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan. Parang na-addict na siya kay Evie which is hindi pwedeng mangyari dahil baka siya ang unang mahulog ang damdamin nito sa kanyang asawa. Lumabas na sila at nang naisara ni Vincent ang bookshelf, kung saan naroon ang secret room ay ilang sandali pumasok si Maureen sa kanyang opisina. Kahit anong pigil ng sekretary nito ay matigas pa rin nagpumilit pumasok. What are you doing here? Seryoso nitong tanong. Hindi naman umalis si Vincent sa loob at umupo pa ito sa harap ng mesa ni Draymond. Hanggat walang utos sa kanya ang boss nito, hindi siya lalabas na siyang kinainisan ni Maureen. Gusto niya sanang akitin si Dre pero may isang asungot na ayaw lumabas. Dinalahan pala kita ng pagkain. Ang pagkaing dala niya ay may gamot kung saan may mararamdaman si Draymond para mag-init ang katawan nito. Gusto niyang ibigay ang sarili niya sa lalaking patay na patay noon sa kanya. Lagay mo lang dyan. Utos nito saka umupo sa sofa. Sumunod naman si Maureen sa kanya at umupo sa tabi nito sabay yakap kay Dre. Stop Maureen, may asawa kong tao, pwede ba? Tumayo si Draymond saka pumunta sa kanyang mesa. Maayos sana ang usapan nila kung hindi ito magsimulang mang-akit. Kung noon pangarap niyang matikman ang dalaga dahil tangi ito lang ang nirerespeto niya noon dahil pinapahalagan niya ang pagiging magkaibigan nila at nagsabi din siya ng kanyang nararamdaman noon sa dalaga pero binigulang siya nito dahil ayaw nito ang isang boring na lalaki which is pinatunayan naman niya noon kaya iba't ibang babae ang kanyang nakaniig. Pero isa lang ang hinahanap ng kanyang pagkalalaki. Yun ang babaeng nasa panaginip niya. Pero ang nangyari sa kanila ni Evie kagabi ay doon lamang nagtigil ang pagnanasa niya sa babaeng nasa panaginip niya. Napailing siya nang maalala ulit ang mga naganap kagabi. Masasabi niyang nag-enjoy siya dahil magaling din si Evie sa kama. Nakikisabay ito sa kanya kaya ang isang beses sana na kaya niya lang sa bawat babaeng nakaniig niya ay hindi nasunod dahil ibang-iba si Evie para sa kanya. Pero pinaluwag niya ang necktie nito sa kanyang liig dahil nagiinit na naman ang kanyang pakiramdam dahil kay Evie. Pinaalis na muna niya si Maureen dahil nakatanggap siya ng mensahe kay Evie na gusto niyang dumalaw sa opisina niya kaya mabilis ang pagtataboy ang ginawa niya kay Maureen. Ayaw niya magpang-abot ang dalawa sa opisina lalo't may hidwaan ang mga ito. Pero hanggang ngayon hindi pa rin maialis ni Draymond ang ginawa ni Maureen kay Evie noon sa mall. Kaya wala siyang ganang pakisamahan ito dahil sa ugaling ngayon niya lang nakita. Na noon ay kaya pala napapahanga ang lahat dahil sa angking kagandahan at kabaitan nito na malaanghel. Sir, nandito na po si Ma'am Evie. Tumango lang siya at kusa nang lumabas si Vincent dahil gusto niyang bigyan ng oras ang dalawa. Kaya botong-boto siya kay Evie dahil ito ang alam niyang dahilan kung bakit ngumingiti ngayon ang kanilang boss. Ano pala ginagawa mo dito? Dapat nagpapahinga ka. Alam niyang pagod at puyat ito kagabi dahil sa naganap sa kanila. Kitang-kita niya pa rin ang mugto nitong mga mata dahil sa puyat. Ano ka ba? Ayos lang. Gusto ko din tignan ang opisina mo para naman ibang environment. Hindi lang puro sa mansyon. Ayaw naman niya kaninang maglibot-libot sa mansyon dahil baka makagawa na naman siya ng pinagbabawal sa rules. Mas okay na itong si Draymond lagi ang kanyang kasama kahit may pagkasuplado ito o pag no pansin ang importante wala siya sa mansyon. Dahil sa kalikutan ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang paper bag sa ilalim ng mesa ni Draymond. Ano yung laman ng paper bag na yan? Tila nataranta si Draymond sa tanong ng kanyang asawa. Hindi pwedeng malaman ito na dala ni Maureen ang bag na nasa ilalim ng kanyang mesa.
Ang bilis ng mata nito at napansin agad. Pagkain po yan, ma'am. Parang gusto niyang suntukin ang mukha ni Vincent. Kaya nga tinago niya para hindi makita ni Evie at baka magselos ito. Wait, magselos? Tanong niya sa kanyang sarili, tila nahihibang na siya, nakalimutan niya atang hindi totoo ang meron sila. Naalala na naman niya kagabi, ito ang kauna-unahang may gana siyang makipagtalik sa babae dahil nakailang round sila ni Evie at hindi niya maialis sa kanyang isip na kahit hindi na ito birhen ay para siya pa rin ang nakauna. Kung noon mahalaga sa kanya ang virginity ng babae, pero ngayon pakiramdam niya wala na siyang pakailam basta ang importante si Evie. Dahil masyadong abala ang kanyang isip kanina, nakuha na pala ni Evie ang paper bag na nasa tabi ng paanan niya at nabuksan na niya ito. Hindi mo sinabi, sana pinagluto na lang kita. Parang galing naman sa restaurant ito tapos sinalin lang sa lunchbox. Pigil tawa si Vincent dahil ang nagbigay iyon ay walang iba kundi ang pinsan ni Evie na si Maureen. Magaling pala itong kumilatis ng pagkain. Sino nagbigay sa'yo nito? Tanong niya kay Draymond. Nakatingin siya kay Vincent, baka sakaling tulungan siya nitong magdahilan. Pero ang hinayupak nagkukunwaring abala at parang walang nakita o narinig. Kay Maureen. Kailangan niyang magsabi ng totoo lalo't nasa kasunduan nila ang bawal magsinungaling sa isa't isa. Ganon? Kainin ko na lang. Ikaw Vincent, mag-order ka na lang ng pagkain para sa inyo ni Jay. Agad-agad naman sumunod si Vincent sa utos ni Evie. Nagtaka siya dahil kanina wala itong pakailam sa kanya. Isang utos lang ni Evie, agad itong sumunod. Huwag mo sabihin dalawa tayo kakain dito. Ako lang kakain dito, okay? Napangiwi na lang siya dahil magsasalita pa lang sana siya na sila na lang ang kakain sa pagkain pero mukhang nabasa ni Evie ang kanyang isip. Tumango na lang si Jay kay Vincent na ituloy ang pag-order nito sa kanilang pagkain sa baba. Inamoy muna ni Evie ang pagkain bago tinikman. Alam na niya kung saan galing ang pagkain. Ito ay galing sa restaurant nila Sophia at walang salisalita kinain niya ito. Kaunti lang naman dahil pang isang tao lang ang pwedeng kumain sa binigay ng maldita niyang pinsan. Sa isip-isip nito nagpapapansin pa rin ang desperada. Wala siyang pakialam kung si Draymond ang masugid nitong manliligaw noon. What? Bakit kinain mo yan? Nagtaka sina Vincent at Jay dahil bumalik ito at hindi nila namalayan bumalik pala ito. Akala nila nakaalis na. Anong masama? Ayaw ng asawa kong kainin so ako ang kakain. Alangan namang tapon mo, sayang naman galing pa naman sa restaurant ito. Parang gusto ni Vincent humagalpak sa pagtawa dahil walang preno ang bunganga ni Evie. Nakita niyang namumula ang mukha ni Maureen dahil sa pagkapahiya. Ako nagluto niyan para kay Draymond, hindi para sa'yo. How dare you to say na galing sa restaurant ito? Ano? Saan galing ito sakali? Look, may resibo pa oh. Napanganga siya nang makitang may resibo ngang nakadikit sa ilalim ng lunchbox. Kagat-labi siyang tumingin kay Draymond dahil napahiya siya. Baka sakaling kampihan siya ngayon nito, pero parang walang pakialam at abala lang ito sa mga pagpirma ng mga papeles sa harapan nito. Nagmaktor siyang lumapit kay Evie. Halina, uwi na tayo. Nagtaka si Evie nang biglang hilain siya sa braso at nagmamadali itong ilabas siya. Teka, ano ba ginagawa mo? Tanong ni Draymond sa kanya. Hinila niya si Evie at nilagay ito sa kanyang likuran. Napakagat-labi siya dahil hindi pwedeng umubra kay Evie ang gamot na nilagay niya sa pagkain. Siguradong aakitin niya si Draymond pag hindi maibsan ang pag-iinit ng katawan nito. Gusto ko lang namang mamasyal kasama siya. Pagdadahilan nito. While she eating, basta-basta mo na lang siyang hilahin. Pag-iisip ka ba, Maureen? Medyo napahiya siya sa pananalita ni Draymond sa kanya. Nakita niyang nakadila sa kanya si Evie sa likuran ni Dre. Kung wala lang si Draymond, kanina pa niya sinabunutan ang hinayupak niyang pinsan. Dahil sa sama ng loob, kusa na lang siyang lumabas at hindi na niya hinintay pang palabasin siya. At baka lalong matuwa si Evie pag ganun ang nangyari. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Medyo namumula ang mukha ni Evie at parang pinagpapawisan. Hindi ko alam pero parang naiinitan ako. Malakas naman ang aircon pero para sa kanya parang gusto niyang maghubad. Sir, labas muna ako. Tumango lang siya sa paalam ni Vincent sa kanya at nilock naman ni Vincent ang pintuan bago umalis.
Kailangan ng dalawa ang magsulo muna dahil mukhang hindi komportable si Evie kanina. Ang init, gusto kong maligo. Nababalisa na si Evie sa sobrang init niyang pakiramdam. Parang may ibang kumikiliti pa sa kanya dahil biglang naakit siya kay Draymond. Agad-agad namang binuksan ni Dre ang secret room sa kanyang opisina. Saka binuhat si Evie papunta sa bathtub. Parang buong kwarto na rin ang kanyang secret room. Dahil madalas doon siya nagbababad sa bathtub kung sobrang mainit ang panahon. At wala pa siyang ibang babae na nakasama dito kundi si Evie. Ang kauna-unahang pinasok niya sa secret room. Nagulat siya nang bigla siyang halikan ni Evie. Mapang-asam na halik na siyang hindi niya napigilang hindi tumugon kahit nabibigla siya sa pangyayari. Agad-agad niyang nilublob si Evie sa bathtub habang karga niya ito. Nang mababad sila ay isa-isang inalis ni Dre ang mga saplot ni Evie. At nang natanggal niya na lahat, sinunod na rin niya ang kanyang suot. Habang ang mga labi nila ay magkadikit pa rin. Ibang-iba ang galaw ngayon ni Evie. Pakiramdam niya may isang bagay na nilagay si Maureen sa pagkain na para sana sa kanya. At alam na niya iyon dahil ito ang madalas niyang gamit pag gusto niyang ilabas ang landi na meron siya noon. Ilang sandali pa ay kapwa silang napagod at sabay na pahiga. Hindi napigilan ni Evie ang hindi maidlip dahil sa pagod. Nang makita na ni Jay na nakatulog na si Evie ay agad niyang inutusan ang sekretary niyang babae na bumili ng underwear at puting dress para sa kanyang asawa dahil basa ang damit nito kanina. Dahil sa paglubog nila sa bathtub. Mabuti na lang at si Evie ang nakakain or kung siya man, baka hindi niya alam kung saan ilalabas ang init ng kanyang katawan. Mabuti at dumating ang kanyang asawa dahil kung hindi baka nakagawa siya ng kasalanan at kay Maureen niya na ilabas ang init ng katawan. Ngayong maayos na sila ni Evie, hindi siya maaakit sa iba.